why do we need to remember the benefits of the Lord? No? So, totoo, limukan na ito na. Pero for this side, gratitude starts from the inside, from the heart. Ang nagsulat sa Psalms 103 is si David. No? Ingon si David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Ang tinuod na gratitude, ikan sa kasing-kasing. Amen? Ang tinuod na pagpasalamat, ikan sa kanang kainuran, kay imo. Within your body, within your soul, kaya ikan ng gratitude. Ang gratitude na lip service lang, di ba? Matry na mga magpasalamat. Diba? Di ka na magtuhoy ka ng pamasahin mo sa puti ka. No? Salamat. Sa tingnan na, pasalamat ka kaya out of respect. No? Pasalamat ka kaya, salamat na gratitude. Pero that is not gratitude. Ang gratitude is ikan din sa iyong kayo, kasunod-sunod, kainuran, no? Di ka kasi yung buko, gratitude, no? Thankfulness, pasalamat ka, no? For example, may naghatid na doon sa iyong pagkao, salamat ka, no? Pero di ka dyan gratitude, doon siguro ang uluhod, tapos pagkila, salamat ka, no? Gratitude is di ka din sa iyong buko, no? Deep within your bones, you feel it in yourself, no? Gratitude is hanggang sa hanggang din na, no? Hindi mo makalimutan. No? Last time, nakadumdum ba ka sa inyong ituhuyan ng pagkaon? Ito sa inyong pagkaon? Nakadumdum ba ka sa nawong sa inyong bisukog sa politika para mabatid ang pamasahe? Hindi. Because we're thankful. Pero yung gratitude, baka dumdum ba ito sa kaayos sa nagtawag sa inyo? For sure, may isulong sa inyo na huna. Tayo na itabang sa inyo. Wala doon ka makalimutan ito. Sa mga panahon na nagkalisod ka, sa panahon na walang-wala ka, siya ang itabang sa inyo. Hindi pasabot na itabang banta lamang, pagkaon. Hindi itabang. Ang simpleng pagpaminaw sa iyong mga problema. Diba, may gratitude talaga. So gratitude starts from the inside, from the heart. Yan pa ni David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. When we give thanks to the Lord, hindi pwede some part of our body lang. Some part of our soul, some part of our strength lang. Ikaw pa sa New Testament sa Matthew. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with your strength. With all. And sing sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung magpasalamat kita sa Ginoo, kailangan tibuok na itong pagkatao natin. Gibot niya kanina. Lord, I thank you with all that is within me. Kaya kung pasamutan, kung lapay na bilin, so kanina man mo bibili ng iyong 1%. Kanina man mo bibili ng iyong parte sa iyong pagpasalamat. Kung wala na yung ihatag sa Ginoo ang tibuok na yung pagpasalamat, tama na itong mabilin padulo. That is why praise is a decision. No? Pag ang praise, di ba, pagdali, pag-appreciate, it is a decision. Why do we say it is a decision? Pagbata ba niyo sa buntag, pagdilig ba niyo natayag pa sa Ginoo? Pagkaon ba niyo, kung hindi niyo matampo pa sa Ginoo? Sa pagtulog niyo, before ka matulog, kung hindi ka matampo, makadugtong ba ka? Ang isa sa pasabutan niyo, when we give thanks to the Lord, decision natin. So, if it is a decision, it is a conscious effort. Maling gusto sa Ginoo sa ito. It's conscious effort. Ipugus pa kita sa Ginoo sa pag-angkot sa iya, ipugus pa kita sa Ginoo sa pagdahil niya. Wala. David commanded his soul to bless the Lord. Diba? Gusto mo ito masabtan na niya. Bless the Lord, O my soul. No? Gisuko ni David ang iyang kalab, ang iyang tipong inahoy. I-bless ni mo ang Ginoo. Mga igsuon, kung makalimot kita sa pagsubok sa atong kalan, hindi sabi magsubok sa atong kalan. No? Kung tinanad na ito, mo effort sa pagsubok, kasi kinutanay, hindi man sa yun maging Kristohanan. Adlaw-adlaw may trials. May pasapag ko yung Panginoon, mas dali pa sa family, sulit sa mata sa dago, kasi sa dato, sulit sa kinabulan. Kinsa may naging na sa iyo ng pagiging Kristohanan. Tingin pa siya na kung di lapay ka sa pikas, palapay ka rin ng pikas. Kung gusto mo ka mo jaga ng 1 kilometer, majaga ka 7 kilometers.
Listen. Dahil kami mga Kristiano, sa'yo daw, pag nakasaling ka sa'yo. Pero nakita ka na itong tinabuhay ni Job. Isa may mag-iwan na sa'yo na ito. Nawala sa iyang tanan, nagkasakit siya, namatay ng ibang pamilya. Isa may mag-iwan sa'yo na. Huwag itong isuko kita sa tingin. Give thanks to the Lord, no? With all your heart, patagingan sa pray words and sing. Rejoice always. In everything, give thanks to the Lord. Kaya mga igsoon, ang malisod, ang madali, hindi ka lang sa Ginoo. Diba? When we describe our God, diba siya ang Diyos na who gives and takes away. Dili tanan mo na abot, dili tanan na wala sa iyo, tungkol sa iyo. Di wala dyan sa Ginoo sa iyo. Nang gitubot dyan sa Ginoo, mawala na sa iyo. So may mga nawala sa iyo, nawala na tuloy. Siyempre, may nasulod sa iyo na una. Ako, dagay nawala sa ako na tuloy. Opportunities, whatever. But I give thanks to the Lord because for sure, ay planang din mo sa ako. Sa pagkuha sa Ginoo, sa paghatag sa Ginoo, iyan na. Wala na kailangan na. And all you have to do is to trust in the will of the Lord. The Lord's Prayer. Diba? Father, the heart in heaven, holy be thy name, the kingdom come. Thy will be done. Lord, ang imong kabubuon maoy matuman. O igsoon kabubuon sa Ginoo nga ikaw magpasalamat sa iya. Nabuhin ka karon 2025 tungod na sa Ginoo. Nagpadayon ka paginhawa, nagpadayon ka pagkari sa simbahan because the Lord lets you. No? Wala kang ginagdan sa Ginoo ng tiil. Na kay pamasahin para makakari ka. For some reason, you are here, and for some reason, because that is the Lord's reason. No? May reason si God na nung nakakadali. I don't know. Kung ako yung mga tanong, wala akong makikalo. Si God doesn't makikalo. That is why, balikan ko, praise is a decision. Magkalisod ka, o maayo man ang iyong mabat na, you need to decide to praise the Lord always. No? Sama sa gihimo ni David sa iyang kalag. Bless the Lord, oh my soul. Adlaw-adlaw sa tingin ng pagsuko. Kung dili ka sa buon, mutuman ba ka? Yes, oo. Wala akong mag-ingon na pagkibaya sa buon, hindi na ako dahil sa Ginoo. Yes, oo. Pero hanggang ka na sa. For example, 1 week din mong ikalimutan. No, you're not consciously praising God. 2 weeks, 3 weeks. Makaya pa kami mo. So daily, you need to command your soul. David commanded his soul to bless the Lord. Si David is the man after God's own heart. And yun yung isubo niya ito kalimong talaga. It's a conscious decision. Hindi pwede niya pagbuntag, makalimot ka. So kung makalimot ka sa Panginoon, you need to decide, Lord, I will praise you. Pagbuntag sa'yo, you are disappointed, nag-away ka mo sa asawa, nag-away ka mo sa iyong suon niya ang gabi. Pero that morning, you need to decide to praise the Lord. Psalms 111 verse 1, praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart in the company of the upright in the congregation. Yung lang po si David, ako din po the Psalms, yan ako isubo, yan ako din pala. I will praise the Lord with my whole heart. Yan naman isuon, anong kinangalan na ito, sugo na ito pala. Why do we need na conscious kita sa pag-praise and pag-give thanks sa Lord. Ingat sa David sa verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Again, it is a conscious decision na dili ka makalimot sa pagdayon sa Ginoo. Na dili ka makalimot sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay po ba? Forget not all His benefits. Again, padugtong na sa iyo niya. For sure, nakalimot na ka sa nawong sa tao na libuhon sa iyong kwarta dito sa driver. So may mga daily na mga mayo. Ako pagpuntabok ako, tapos may traffic enforcer. Diba? Salamat. Pero wala ka din sa inyo. Pag masakay ako ng jeep sa kanila, doon na ako masahe. Thank you.
paliw, pasuyo, paabot, salamat. Pero, kalimot lang sa mga sa tawad ka. For example, kay mama, pasalamat. Kalimot ako sa last na hinihingi mo. Diba? Sa ibang family, kalimot ka. Because it's surface level. Thank you lang. So, kung kita makalimot sa mga gagawin ng buka, sa mga dagdag ng buka, that's why, ang pagpasalamat sa Ginoo is a conscious effort. No? Ingat pa si David, forget not all His benefits. Ayaw dyan kalimot sa kaayo sa Ginoo sa imo. No? Nga naman, there will be instances na makalimot kita. Kung sa may mga rason, why do we sometimes forget? Ano makalimot mo kita sa kaayo sa Ginoo? Wala akong mag-ingon nga gituyo dyan na to. No? Wala dyan na ito gituyo. Ay, kalimot na kaya sa Ginoo. Pero may mga rason. Number one, papalagay tayo dito na, comfort. Kung hindi comfortable na ka, makalimot ka. Kano sa mga last nagpasalamat sa iyong asawa? Diba, comfortable naman ka sa iyong kuya. Diba, ang mga ginahimo niya sa una, na sa una kikilig ka, pero okay, normal naman. Makalimot na kapag pasalamat ka sa akin. Nilutuan ka ng lamig, adobo na tamis, may adobo ka na tamis. Bitimplahan ka ng kape na parat. May question is, pero sa mga kalasat pasalamat sa mga asawa, sa mga kuya. Kaya diba, comfortable naman sila. Di ba comfortable lang kasi isang tao, sa'yo ka lang ka pasalamat. Wala kayong tuyo I mean, di ba, normal na dyan for example, maligo ka, naluhuyan ka ng tuwalya. Amen. Papasalamat ka ba ka? Oo, pero sa'yo ka lang. Hosea 13:6, but when they had grace, they became full. They were filled. As Christians, mo din natin na sinabi at we are filled by the Holy Spirit. We are filled by the Holy Ghost. Comfortable kita sa atong kinabuhi karon. Although, habagat tayo ron. Pero in the short term, at the end of the day, we are thankful sa Lord. Comfortable dito, di ba? Na ay sakyanan, na ay motor, na ay bubog sa taas at mga ulo. Pangubagyo, hindi ka mabasa. Pag ganahan kita, mag-scroll sa Facebook. We're comfortable. And that comfortness, that comfort, sometimes leads into, they were filled and their heart was lifted up, therefore, comfort na. Pero sa mga dumdum sa Ginoo, sa tinatanagan, sa mga dumdum sa Ginoo, pag nakakay, problema, pagsulay, Lord, tama na ko ng 1.5 ang bayad sa akin kung hindi. Deadline na uma. Lord, tumangin ko, Lord, sa ako ng patuloy sa palay, kung nalit ka sa inyong trabaho, sa inyong mga sagsakot, alin mo, tumangin ko. Ako pag makaagya ko sa mga higit na dayan, kanta ikaw ba naman? Anyway, let's be said that. My point is, if we are comfortable in Hosea 13:6, therefore, they forgot me. Again, palikod ko, isugo kita ni David. Isugo ka. Bless the Lord, O my souls, and forget not all His goodness. Kaya nga mo, because of comfort, makalimot kita. Kita may dili comfortable ang kinabuhi ka. Maybe some of us. Pero at the end of the day, kung you are comfortable na sa iyong kahit ka sa iyong kinabuhi, medyo satisfied na ka. Nagpalimay, no? There is a warning. If you are too much comfortable, makalimot ka. And di namin sa daily lives. Maski sa church, no? Dito sa church naman sa Manila, kinanglan na adyo activities. Always. The moment na ma-stop ang activities, manormal na lang. Doing it lang. Kung adlaan na ninyo hindi mga pagsimba, alam ninyo yung services, doon come to a point na may mo na comfortable sa inyong trabaho, sa inyong responsibility sa church. That's why ginarotate always. Kung naadlaw, worship leader ako, the next day, mag-speak, the next day, mag-decorate ng church. To avoid comfort. Para ma-avoid ang comfort, you
need challenge. So, ang tinawag na sa Ginoo, na yung challenge. Isa may challenge na Ginoo sa Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel.